ang tanong ng marami, napaka-heartless nung drug war sa ordinaryong tao. Hindi mo man lang binisita yung bata. Alam mo, kung heartless ako, Karen, hindi kami nag-launch ng war on drugs. Kung heartless ako, kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte yun dahil mahal na mahal namin ang kabataan na may isang Tamo, ang tanong ni Karen Davila, binisita mo ba yung batang namatay sa war on drugs? Ang sagot ni Bato, hindi na daw niya maalala. Okay? So, sabi ni Karen Davila, napaka-heartless nyo naman. Ang sabi ng karamihan, sabi ng mga Pilipino, napaka-heartless mo daw, Bato. And then, winasak ni Bato yung talagang pinaka-topic. Sabi niya, kung heartless talaga ako, dapat wala nang war on drugs. Kung heartless talaga ako, pinabayaan na lang sana namin yung dapat walang war on drugs. Okay? Hindi kasi yun yung punto eh. Hindi rin yun yung dapat na sagot. 'Di ba? Ang tanong dito, bakit din nyo binisita yung mga kabataang nawala nang dahil dyan sa inyong mga programa? Ha? Di nyo man lang binisita. So, ang tawag doon, heartless talaga kayo. 'Di ba? Napaka-heartless nyo talaga. And then, lulusot ka pa ba to? 'Di ba? Lulusot ka pa, magpapalusot ka na kung heartless kami, bla bla bla, dapat walang programa ganito, ganyan. Maliwanag naman heartless kayo kasi kahit mga menor de edad ay nadadamay dyan sa programa niyong bulok. KO! Diba? Yung mga magulang umiiyak ng dahil sa programa niyong bulok. Yun yung totoo dyan. KO! Nakakagigil ito no? Anyway mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. And syempre mga pre, meron po tayong meron po tayong Facebook page, yan Ballpoint Man 2.0, and syempre huwag kalimutang i-follow yung ating TikTok at Facebook, yan. Pag nag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, make sure na naka-ring po ang notification bell para updated po kayo palagi sa mga uploads po natin. Ayan. So, ito na mga pre, tuloy na po natin itong reaction natin. kalbang kabataan sa problema sa illegal na droga. Kung wala ko ano pakialam ko? GPNP ako. After mag-retire ako, may retirement ako. Bakit pa ako papasok sa problema? Dahil iniisip namin ang future generation ng Pilipinas. Kasi kung hindi Iniisip nyo yung future generation ng Pilipinas, pero yung mga mga drug lord, kayo yung protector. Tama ba? KO! Tanong yun ba to? Protector ba kayo? Yung mga drug lord kaibigan nyo. Bato. Yung kapatid ni Michael Yang, kilala mo yun Pero nung nagkasalubong kayo, deadma mo. Parang hindi mo kilala. KO! Concern ka pala sa mga kabataan na nalululong na sa bisyo na yan, pero pinapatay nyo din yung ibang kabataan sa panahon ng amo mo. 'Di ba? May rules pa nga kayo. Encourage yan para manlaban. May mga ganun 'Di ba? Huwag ka naman palusot ba to? KO! 'Di ba? Ganyan po sana pag in-interview ka ng ICC, abay dapat sumagot ka rin. May oras ka nga kay Karen Davila Karen Davila ba to? May oras ka nga sa kanya sa pag-interview sa'yo sa ICC, wala. Ha? KO! hindi natin gawin ang war on drugs, magkakaroon tayo ng mga politiko. Balang araw, magkakaroon tayo ng presidente na adik. Pero at di mo pigilan yan dahil ang droga grabing Sino ba yung addict? Ang tanong po dito, sino yung addict? Di ba si Digong? Di ba si Baste? Di ba? O sino ba yung umaming humihigop sila ng utot ng demonyo? Yung tinatawag na marijuana? KO! Si Digong naman yung umamin Ano ba yung pinaka-safe na lugar? Di ba Davao City? Pinaka-safe na taguan ng mga adik? KO! Pinaka-safe na taguan ng mga inchik na mga illegal? Pinaka-safe ng taguan ng mga drug lord? Pinaka-safe na lugar na taguan ng mga kulto? KO! Davao City lang po. Wala nang iba pa.
kalat na droga. Pero ang akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes, si Duterte, ay actually ang biggest drug protector. Andiyan na naman, naniwala ka kay Trillanes hanggang ngayon, naniwala ka pa dyan sa tao na yan. Ako, Tingnan mo. Natural kalaban mo, sasabihin mo, huwag kayong maniwala dyan. Lalo na tatakbo akong senador, ako si Bato dito kayo sa akin maniwala. Huwag kayong maniwala dun, masisira yung pangalan ko, baka matalo pa ako. KO. Alam mo ba to, okay sana yan kung hindi ka pa namin kilala. Kilala ka na kasi namin. Yan si Trillanes, yan si Marujas, yan si, sino pa nga yung isa, Leila de Lima, nagsasabi ng totoo yan. Inakusahan nyo na nga si de Lima eh. Ang ending, nagsuri-suri ka, gumanon-ganon ka pa. Pinagtawanan nyo ngayon, noon si de Lima. Tapos kayo ng ending, nagsuri-suri ka. Oh. Yung akusasyon nyo, yung paratang nyo kay Leila de Lima, mali pala. Ngayon lang lumabas. Ilang taon yung tao na kulong? Kulang-kulang 5 taon, tama? Or 5 taon mahigit? Oh. Imagine, ilang taon na sinayang niya yung kanyang buhay sa loob nang dahil lang sa inyo. Diba? Kaya, naiintindihan ko yung mga yan, hindi kayo tatantanan ng mga yan. Kasi yung hustisya sa panahon ni Digong ay para lang sa mga adik, para lang sa mga drug lord. KO. Actually, yung mga adik nga pala, ginagawa niyong negosyo eh. Oh, may mga patong sa ulo yan eh. Kahit nga matinong tao, o tinataniman ng kampon nyo. Oh. KO. Diba? Kahit matino, tataniman ng kampon nyo. Para lang may ganun. hindi Eh, mo paano yung mga dokumentong pinalabas niya? May Huwag BPI Julia mo Vargas. dito. Wala, Okay. ayaw ko magsabi. Oo, tamo? Parang, alam mo yung demonyo, pag pinapakitaan ng krus yan, natatakot yan. Diba? Natatakot yan, yung demonyo. Pag pinapakitaan ng krus. Ngayon, ang nagiging krus dito, si Trillanes. Kasi pag pinag-uusapan po si Trillanes pala, napag-usapan pala nila dito sa interview na to, si Trillanes, tapos si Bato, nasaktan. Or para ding araw si Trillanes, na pag binuksan mo yung bintana, biglang papasok yung araw, yung vampira gaganon, matatakot. Huwag pag-usapan. KO. Diba? Ba yung kasing tao na yan? Nabubusit ako. Ay, alam mo, pasensya na kayo, mahirap pong hindi konti tumawa pag si Senator Angara. Kasi ganun po kayo sa issue. Eto, malaki today. Si DOJ Secretary Boying Remulla, sinabi po niya, they are willing to engage with the ICC. Go ahead. Anong reaction mo doon? Go ahead, kung ano gusto nila. Hindi namin sila makontrol. Hindi namin sila makontrol. Kung i-engage sila, Hindi na talagang makontrol. Oo. Pero nung panahon nyo, kontrolado nyo yung lahat. Diba? Ngayon wala na. Kaya, ako sa'yo, handa mo na lang yung sarili mo. Oh, kung may ICC na nga kung gusto kang interviewin, dapat nagpapa-interview ka eh. Diba? Oo, bakit yung humaharap si Panelo? KO. Sabi ni Bato, wala na daw siyang oras kasi senador daw siya. Aba, tingnan mo nga, may oras ka nga kay Karen Davila eh. Oh. Go ahead, basta ako, very solid yung aking paniniwala na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Pumasok kayo dito ICC. We will go to the Supreme Court. We will seek judicial relief. Kung talaga bang may jurisdiction ng ICC dito. Very clear yan. Very clear yan na yung kanila ginawa na hingi nila ng permiso, yung prosecutor, pag hingi nila ng permiso sa court na mag-conduct ng investigation, effective na ang ating withdrawal sa membership. So, Sino ba kasi yung nag-withdraw? Si Digong, di ba? Bakit kasi nag-withdraw? Dahil, alam niyo kung bakit nag-withdraw si Digong? Dahil may katarantaduhang ginawa sa ating bansa. Para pag siya'y bumaba, hindi siya mahabol ng ICC. Oh. Ganun lang po kasimple yun. Kaya kung sasabihin mong walang jurisdiction dito sa ating bansa, eh yung DOJ nga makikipagtulungan na sa ICC eh. Diba? Ang palaging depensa ng mga DDS, walang jurisdiction yung ICC sa ating bansa. Diba? Yun lang yun. Andin tayo naman ng mga sumusuporta, no? Sa administrasyon, ay sabi nga natin dapat makapasok na yung ICC. Kasi grabe, no? Hindi naman po pwede na yung mga patayan sa panahon ni Digong basta wala na lang, walang managot.
Hindi po pwede yun. 'Di ba? Hindi pwede yun. Kailangang may managot talaga. 'Di ba? Hindi po pwedeng isa walang bahala ito. Kaya ba to? Isa ka sa damay dito. Very clear, wala sa jurisdiction. May dalawang judge, may dissenting opinion, in-explain nila sa dissenting opinion yan. Tatalo lang sila dahil tatlo ang bumoto, for, dalawa lang against. So, diyan mo makikita ngayon that ICC is not for justice. It is all about control. Gusto lang kontrolin yung mga membro nila sa ICC. Ngayon, Senator, Not for justice? Alam mo ba to kasi, kayo kasi yung nangungontrol eh. Ito na naman tayo eh, yung gawain nyo, ipapasa nyo na naman sa ICC. Ang ICC kasi for justice, halimbawa lang, si Digong, grabe yung pagpatay, inamin naman niya. Tapos yung ating batas, hindi maaksyonan. Dahil sa Senado pa lang, marami nang takot kay Digong. Diba? Kasi maraming tauhan si Digong dyan. Sa Kongreso, meron din. Diba? So, dyan po gagalaw yung ICC. Kasi, malaking isda ito si Digong eh. At siya, ang presidente, na talagang muntik na pong mabenta yung Pinas. Hindi lang po mabenta, ang dami pang pinapatay. Papasok lang po ang ICC pag halimbawa, 6,000 di umano, yung pinagpapatay dito sa bansa. Ang dami-dami nun. Araw-araw may patayan. Diba? Araw-araw po may patayan. So, dyan po, manghihimasok ngayon yung ICC. Kahit walang jurisdiction yan dito sa ating bansa. Pero, kung makikipagtulungan naman po yung gobyerno natin, wala pong problema dyan para sa akin. Malay mo yung ICC, hindi natin alam, nandito na pala. Bibingwitin na lang yung taong nagkasala. Diba? Tingnan, boss. Diba? Tira po yung kape, boss. Tira. Ay, ano ba to? Anong klaseng kape? Baka may lason to, ha? Ito yung kape na matapang, yung kaya kang ipaglaban. Biglang pumasok. KO. Sige, salamat, ha. Utang muna ito. Utang muna. Higop muna tayong kape. Bihira. Lasang blade. nakatanggap ka na ba ng sulat o email sa ICC? Wala. Totoo ba yan? Wala Sinabi ko- mo may natanggap ka, hindi mo May tawag, tinignan. Fake news si Bato kasi ikaw din naman yung may sabi Bato eh. Na may natanggap ka eh. Tawag May sa tawag? opisina, Oh. gano'n, oh. Pero bakit ko sa entertainin? That is tantamount to acknowledging or recognizing their jurisdiction over us. Kapag entertainin ko sila, umalis kayo. Wala kayong pakialam dito sa amin. Live Pero ang sabi ni Bato noon, may natanggap siyang, may nag-email po sa kanya, di ba? Tapos ngayon, deny siya. Ayoko na talagang bumuto sa mga sinungaling. KO. kasalon. We can do our job here. May lumabas na dokumento na allegedly isa kayo sa 4 na suspects doon sa Nako. Duterte drug war na ipinalabas. Once again, nung paborito niyong individual, si dating Senador Antonio Trillanes sa ex. Ang tanong ko, may nakuha na ba kayong official na dokumento, any official communication that you are one of the suspects? You are being investigated? Kahit na may matanggap ako o wala, alam ko kapag ICC ang pag-usapan, kasama ako dyan. Pero wala ako officially, wala akong natanggap. Tanong ko, kunwari, no, dumating Alam niyo yung nagustuhan ko lang kay Bato? Yung kanyang sugba-sugba, ihaw-ihaw. Kasi pareho kaming mahilig sa ihaw-ihaw eh. No? Pero bago tayo mag-ihaw-ihaw Bato, rapin mo muna yung kaso, yung ICC. Oh. Pag napatunayang wala kang kasalanan sa ICC, di mag-online sugba-sugba tayo. Ihaw-ihaw tayo. KO. ang ICC, magtatago ba kayo? Nako. Ito, magandang tanong to. Pagdating ng ICC, magtatago ba kayo? Tapos nabingi si Bato. Sabi niya, ano? Tingnan natin. Uulitin yung sagot. KO. Uulitin yung tanong. Then, pakinggan natin anong sagot ni Bato. Kung mag-cooperate ang ating gobyerno, let's cross the bridge when the bridge is constructed. So, ay, teka lang. So, posible. Alam mo, sinabi to ni Senator Ping Lacson, ginamit daw niya within the law. Iniwasan niya maaresto. Gagawin niyo ba yun? Secret. Gusto Secret daw! KO. Sus Mariusip. Kasi tuloy natin. mo. So, kasi si Laila de Lima, ang lakas ng loob, nagpahuli.
O ito tanong ko, Ibig mo sa sabihin- totoo lang, ibig- nagsisisi ka ba na si Laila de Lima nakulong? Ito. Naku, grabeng tanong ano. Nagsisisi ka ba na si Laila de Lima nakulong? Sige nga. Hindi. Bakit ako nagsisisi? Pero ko kayo pinaniniwala. Hindi siya nagsisi. Kahit napatunayan mo lang kasalanan si Laila de Lima. KO. Hindi siya nagsisi pero hingi-hingi siya ng suri doon. Kay Laila de Lima. Tindigan nyo na si Laila de Lima. Talagang That time kasi nung pinahal yung kaso, mabigat yung mga testimonya ng binigay ng mga witnesses. But do you believe now they were wrong? Lahat sila, they recanted. Kung nag-recant man sila, that's water under the bridge. Dahil at that time talaga, siya ang tinuturo. O ano magawa ngayon ng DOJ kung hindi entertainin yung kaso? Pero ang andyan tanong ko, dapat ba na-detain yun ng 7 years? Hindi ba pang-abuso yun? Ayun pala, 7 years pala. Akala ko 5 years lang. Oo, 7 years po ang nasayang na buhay ni Laila de Lima. 'Di ba? Kalain mo yun. Tapos mapatunayang wala kang kasalanan. Ni Pangulong Duterte? Pang-abuso kung walang warrant of arrest. Pero may warrant of arrest eh. Nakakulong siya dahil may warrant of arrest siya. So anong abuso na Walang abuso yun, That not was legal. convicted. Everything was perfectly legal. Kahit hindi siya convicted, that is the process of law. That is the due process. Kinulong siya dahil may warrant siya while ongoing ang kaso. So anong pang-abuso na Pero ginawa ng administrasyon ang doon? tanong ko, 7 years, no conviction? Regardless, kung magsabi ka ng abuso, yung ginawa is You don't beyond the see law. it as a political vindictiveness on the part of the former president? Bakit naman mag-vindictiveness ang sasabihin mo na kung may ebidensya? Ilumabas wala Porke pala. Nag-recant nga lahat. Nag-recant nga sila, halayaan mo sila because the circumstances before is different from the circumstances now. Wala na si Duterte. Ginamit sila, yung mga tao na yan. So, So you really Iba. believe, tanong ko lang, you believe until today, drug protector si Laila de Lima? You believe it? wala akong sinasabing I believe na drug protector siya. Okay. Pero I believe on the... Ang gulo mo ba to? Di mo pinagsisihan, ibig sabihin dapat naniwala ka na drug protector talaga si Laila de Lima. Kasi hindi ka pala nagsisi na nakulong si Laila de Lima. Di ba? veracity of yung mga ginagawa ng DOJ, bakit siya napailan ng kaso? Alright. Wala politika doon, Karen, wala politika. Okay, sinabi mo noon, June 27, 2024, sa kapihan sa Senado, may human rights violation talaga sa war on drugs. Meron. Bakit hindi magkakabayo nito? May namatay nga na bata, may binaril nga bata. So kung gano'n na may human rights violation, is it fair to say that Oplan Tokang was not a success? No, it was a success. It's how you see it. Kung ikaw ay anti-war on drugs, failure. Pero kung ikaw ay pro-war on drugs, successful. Why? 1.6 million nag-surrender. 300,000 ang nakulong, nahuli. Buhay lahat yun. Ang daming tao na nagsasabi na nagpapasalamat sa war on drugs dahil safe na yung kanilang environment. So, for us, it's a great success. Maraming nagsasabi na nagpapasalamat sa war on drugs dahil safe na yung kanilang environment. Kumusta naman yung mga bata na pinatay? Minor na pinatay? May 3 years old pang namatay. 'Di ba? Bakit hindi naging safe yung buhay nila? Sinong nagpahamak nung batang yon na 3 years old? Di pa po nagdudroga yan, ha? 3 years old, sinong nagpahamak? Yung pulis po. Kung saan mismo nagawa, no, yung barilan o nangyari yung barilan. Patay yung bata. 'Di ba? So, matatawag mo ba safe yun? Bato? Kaya maraming mga nanay ngayon na nawalan ng anak, yung sumisigaw ng hustisya. 'Di ba? Kaya yung mga tao na yon na namatayan, sabi nga nila, ang ICC dapat na talagang manghimasok. O meron pang isa, minor din. Namatay. Tapos nagulat yung nanay, meron ng hawak na baril yung bata. Tapos sabi dun sa investigasyon, nagmotor daw yung bata. Okay? And then nanlaban daw, may baril. Okay? Tapos, yung bata na yun, sabi nung nanay, hindi po marunong magmotor yung anak ko. Paano niyo sasabihin nagmotor? Hindi nga marunong mag-drive. Pati motor tinanim doon sa bata. Oh. Hindi safe ang Pilipinas sa panahon ni Digong. Kasi kahit matino ka, basta sa tingin sa'yo, pagkakakitaan natin to, pwede natin doon taniman. Oo, na may reward pa naman. Oh. Taniman natin to, patayin natin. Kunyari ng laban. Oh, may kaunting bato dito, lalagay sa bulsa mo, may barel.
papatayin ka nila. Diba? Tapos ire-report na nalalaban ka. Tapos, noong panahon ni Digong, ano na yan eh, kumbaga dapat naipatupad na yung body cam, di ba? Dapat may body cam yung mga pulis na pumupunta sa mga operasyon. Pero hindi po nila kinakabit. Hindi po nila kinakabit. Kasi yun pa yung magagamit na ebidensya na laban sa kanila eh. Oh, mabubuking sila dun eh. Diba? KO. Ah. Kaya itong mga palusot ni Bato dito, hindi po katanggap-tanggap ito. Para sa pamilyang nawala ng anak, ng partner sa buhay, hindi po katanggap-tanggap to. Diba? Ako nga hindi naman ako namatayan sa panahon ni Digong, pero nasasaktan ako kung nakikita ko na yung mga nanay umiiyak dahil yung anak nila wala na, namatay sa litseng war on drugs na yan. Diba? Oh. Kung ikaw ay anti-drug war, ikaw ay sindikato ng droga, failure, sabihin mo failure yan dahil patay ang bata. Doon ka magkukonsentrate sa negative na kukunti at kinalimutan mo yung pangkalahatan ng napakalaking magandang So, ganito pala yung gustong iparating ni Bato. Pag sila ulit yung sample ko lang, si Digong ulit, mga Duterte ulit yung mamuno. So, gagawin po ulit nila yun. Kasi sabi ni Bato, saan ka magkukonsentrate? Dito sa maraming achievements o sa kakaunting disgrasya? Parang ganun eh. So, ang dating pala, uulitin ulit nila. So, of course, magkakaroon ng mga disgrasya ulit, maraming mamamatay. So, okay lang daw yun. Huwag nyo daw pansinin yun. Ang pukusan nyo daw, itong mga nasave na buhay, itong mga sumuko. Kasi mas marami daw yung sumuko kumpara sa namatay. KO. Huwag nyo daw pansinin yun, parang collateral damage sa lang yun. KO. Diba? idinulot ng war on drugs. Pagdating sa peace and order. Ngayon, Mas malala ba ngayon? Malala. Tanungin mo, barangay kapitan, punta ka. Punta ka doon sa ground. Tanungin mo, barangay kapitan, wala kang marinig na barangay kapitan na magsabi na, Sir, okay ang aming sitwasyon sa drugs. Perfect na, wala nang problema. Halos lahat magsasabi sa iyo na, hindi nga natin tinatanong eh. Kung lalapit sa atin, nagsusumbong. Sir, Okay. andyan na naman sila, sir, nagkakalat na naman, nagsipaglayasan yan. So, mas malala Ngayon, ngayon. andyan na naman, parang hindi na naman na binibinta yung drugs sa kalsada. Eto. Oye, bakit sa Davao? May binalita. May nagdala ng droga doon. Na binalita po yan sa News 5, Nagdala ng droga doon. Anong gagawin doon sa droga? I-distribute po sa mga bar dyan sa Davao. Kaso nahuli. Kung panahon niya ni Digong, walang huli. Sasabihin doon sa Davao, malinis yung Davao. Panahon na ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon eh. Ayan, kaya nahuli. Kaya lumabas po sa balita. Dyan, paano naging malinis yung Davao? KO. Kasi kukuha na tayo ng tanong dito, pero may gusto ko tanong sa iyo. Dalawa ang muka ni Senator Bato de la Rosa. Ang author ng Oplan Tukang at sinasabing mamamatay tao ng ilan at nasa TikTok sumasayaw. Sino ba talaga ang Senator Bato? Okay, pakinggan natin. Basta, sabihin ko lang sa inyo na si Senator Bato ay matapang, Si Senator Bato ay matapang. Pag may triangle na paputok, na may nakasulat na Goodbye Dilima, tumatakbo si Bato. galit. O kaya sabihin mo, cruel. Cruel ako sa mga kriminal. Cruel ako sa mga taong naglalapastangan sa kanyang kapwa-tao. Pero ako'y napakalambot ang aking puso sa mga taong kinakawawa. Malambot ang puso ko. Kaya nga ako naging cruel because malambot ang puso ko. Yan ang aking personalidad. Kaya ako galit na galit dahil Lahat naman ng tao, Bato, malambot yung puso. Ako, operahan mo ako ngayon dito, Bato. Pisilin mo yung puso ko, malambot. KO. Pareho lang tayo ng puso, malambot ba to? Diba? Hindi, alam mo, kung kayo talaga ay maawain, hindi nyo na kailangang iabang pa yan sa mga interview. Pero kasi mag-election eh. Kailangan nyo magpasikat eh. Sa bagay, karapatan nyo yan. Mambola. KO. Mambola ng mga Pilipino. Ewan ko lang kung may mabola ka pa ba to. Ewan ko lang. Masasabi ko lang sa'yo, good luck. KO. mahal na mahal ko yung tao. May tanong ako, may napatay ka na ba na pinagsisihan nyo? Hindi man ako actually lahat ng napatay ko. Lahat na napatay ko, so maraming napatay.
Okay, sasabihin na naman, uunahan ko na. Actually, lahat ng napatay ko may adik eh. Oo, bangag eh. O, sige nga. Di ako manghuhula, pero tingnan natin yung sagot. Na ba na pinagsisihan nyo? Hindi man ako actually, lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit buhay yan eh. Kahit nag-ano kasama yung tao na yan, ako, after nang makainkwentro ako, tapos may mapatay, Mali pala ako. Nagsisi pala. Mukhang yung galing ko sa panghuhula, mukhang expire na. KO. Siyempre, kailangan magsisi ngayon kasi para iboto ka ng mga tao. Pag nanalo ka, balik ulit sa kayabangan. KO. pupunta ka ako sa simbahan. Hingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit nag-ano kasama yung tao na yun, Ba't ka kay Lord hingi? Kikibuloy pwede ah. he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Pero kung hindi ko rin siya patayin, ako mamamatay. Nagbabarilan kami. Alangan naman yung i-offer ko katawan ko, Ay, pamatay. okay yun. Kung magbabari lang kayo, kung totoo talaga ng laban ha, eh syempre kailangan mo depensahan yung sarili mo. Lalaban ka. Pero kung walang kalaban-laban yung tao, katulad nga ng sabi ni Matubato, hindi ko na isa-isahin, okay, alam nyo na yun, eh mukhang, 'di ba? May pagiging utak kriminal talaga. KO. Kasi, bakit ko po nasabi yun? Eh, sabi ni Digong, yan si Bato, yan, senador na yan, member yan ng DIT Squad. KO. Kung member ka ng DIT Squad, alam mo yung kalakaran ng DDS. Davao DIT Squad. Diba? O, paano na pamilya ko? So, we have to protect ourselves. Okay. We are law enforcers. We have to enforce the law. So, Davao Death Squad. Kasali ka ba? Hindi ka kasali. Sabi ni Duterte, ayan, si Yan. Bato, kasali yan. Parang hindi mo kilala si Duterte kung magbiro, no? Biro ba yun? Ay, sus, kaklaro naman ng biro. So, tingnan mo yung succeeding. Huwag ka mag-concentrate doon sa pagsabi na gano'n. Afterwards, kung ano pinagsasabi niya, makikita mo talaga biro yung ginawa. Lahat na lang nang sasabihin ni Digong joke. Joke na lang lahat. Tandaan po ninyo ha, hindi po ginagawang biro dapat kung ikaw ay pinatawag sa Senado, Kongreso. Hindi ka pwedeng mag-joke doon. Dapat seryoso kayo. Nanumpa ka eh. Nanumpa ka. So, dahil nanumpa ka, lahat ng sinasabi mo, sabi nga doon, dapat lahat ng sasabihin mo totoo. Okay? And then, nagsabi si Digong ngayon, oh, yan si Bato, member na DIT Squad yan. Tapos papalabasin ni Bato, joke. Okay? Eh, nanumpa nga eh. Ibig sabihin, nagsinungaling si Digong doon. Sa hearing na yon. Eh, dapat pala kinontempt yun. Kinontempt, di ba? Oh. At saka hindi naman po si Digong yung nagsabing, oy, joke lang yon. Hindi. Si Bato yung nagsabing joke. Kasi nadadamay siya. Doon kami maniniwala sa sinabi ni Digong dahil habang lumalabas yun sa bunganga niya, eh nakapanumpa po yan. Na siya ay magsasabi ng pawang katotohanan lamang. Tama? Nako! Ako kasama ang kamera. Oh, humarap ko sa kamera. Oh, fix man, oh. Mamatay man ako. Hindi ako. Nasa Bible yan. Bato, wag kang manunumpa. Kung sasabihin mo, oo lang. Kung sasabihin mo, hindi lang. Pero yung sasabihin mo, mamatay man ako. 'Di ba? Kasalanan yan, Bato. Oo, kasalanan yan na sasabihin mo, mamatay man ako. Ngayon mismo. 'Di ba? Kasalanan yan. Kaya nga ako nung bata, ginagawa ko rin yun. Mga bata pa kami, naglalaro. Tapos sasabihin ko, oh, mamatay man ako. Oh, eh, nung mabasa ko pala yung sa... Ay, hindi ko pala nabasa sa Bible. Narinig ko lang pala sa YouTube. Kasalanan pala yun. Yung ganun, na gagamitin, manunumpa ka, o mamatay man ako ha, o walang ganito, walang ganyan. O, bawal pala yun. KO. Hindi, sinabi ko lang, narinig ko eh. Oh. Diba? Ako miyembro ng Davao Death Squad. May napatay na akong tao sa legal na pag-implementa ng batas sa paggira, mga enkwentro sa mga kriminal. Gera. May napatay ka na sa gera? Sure ka? Eh bakit nung puputok na yung triangle na may nakapangalang Goodbye Dilima, bigla kang takbo? Hindi naman bala yun. KO. Maniwala ko, isda siguro. Marami ka nang napatay na isda. Kasi sugba-sugba ba? Ayaw-ihaw ba? KO. Eh,
Masarap yung isda sa tabing dagat. Pasensya na, naalala ko na naman yung isda no? Oo, masarap mag-ihaw-ihaw ng isda. Preskong isda sa tabing dagat. Tapos konting syoktong-syoktong lang. Pulutan. Sige, tuloy na tayo dito kay Bato. NPA, na mga extremist, na mga Southern Philippines extremist, may napatay ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao na nakaluhod o kaya walang kalaban-laban. Hindi po ako ganyan. Hindi ako Sabagay, wala pa namang binalita na si Bato ay may pinatay na nakaluhod. Oo, na bla bla bla, ganon, na nakaluhod, walang kalaban-laban. Kaya nga lang, ang dating sa aming mga Pilipino, kung titingnan mo yung picture, no? Si Bato ay nasa tuktok eh. Kumbaga, mag-uutos ka na lang. Parang ganun. Pero yung wala naman talagang lumabas sa balita, no, na si Bato ang talagang pumapatay. Wala. Pero dahil ikaw yung nakakataas, no? Posible na pwede mong iutos 'yan. KO. Tama? ganyan. Hindi ako ganyan. Alright, okay, pumili na kayo, wag sumilip, bigay sa akin. Okay, quickly ha, Ano tong butuhan na gagawin nila? fast tayo. Anong masasabi niyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? Tama o mali? Masasabi kung Sa paggamit ng confidential funds ni VP Hindi. Paggamit or paggasta? Kasi kung paggamit, sa bagay, hindi naman niya nagamit ng mga baka sa sarili niya nagamit. Okay, tingnan natin anong sagot. Sara. well, since it's confidential, bahala sila kung paano nila gamitin yan. Basta, hindi nila ibulsa. Yun lang sa akin. Kung ginamit Oh, nila, gamitin lang, natin justify lang. May kuha naman na nag-imbestiga. So, imbestiga mo sa kuha kung mayroong mga pagkakamali. Kuha will determine everything and they will be tama ba na 11 days? Wala na yung pera? Di, si Sarah lang po yung nakagawa nun eh. KO. Si Sarah lang. Sasabihin nga ni Sarah, alam mo, may sinabi si Sarah, 100 plus million, hindi ko na maalala kung ilan yung plus. Basta kulang-kulang 200,000. Ang sabi ni Sarah, 100 plus million, maliit lang yan. Bakit? Kung mangungurakot daw ba, kumbaga iisipin natin, malakihan na. Kasi ang 100 plus million, maliit lang daw yan. KO. Minamaliit mo yun? Diba? E pera ng mga tao yun, mamaliit at malaki. Huwag mong nilalang sana, no? Kasi pera ng tao yun eh. Yun lang. the ones to recommend the filing of the case. So, Oh, meron. so wala kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos, yung mga pirmang pare-pareho. Bakit kasi Oh, eto na. Kay Piatos na tayo. Oh. Tukoy na po pala ang mga Piatos, tukoy na. Pakinggan natin si Bato. nagbubukas? Magtanong ka sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos? Kilala niyo? Maraming Piatos na sa Davao. Totoo ba to, sir? Ito naman, Kaya pala, maraming Piatos sa Davao. Oh. Alam, tatawa ko. Marami pala talagang Piatos sa Davao. Kasi ang Davao pala, alam mo ito ang Davao, unang-una, diyan nagtatago yung mga kriminal. Oh, diyan yung paggawaan ng pinagbabawal na bato. Diba? Yan ang Davao. KO. Oo. Nandyan yung mga kulto. Iyan ang Davao. Tapos ngayon, may isa pa. May Mary Grace Piatos daw po sa Davao. Marami daw pong Mary Grace Piatos sa Davao. Kahit naman dito kahit sa ang lupalop ng planetang ito, no? May Piatos siguro. Pero iba po ang Piatos sa Davao, tao daw, tao. Oh, ito yung sabi ni Bato. Oh, mamatay ko! Lupa doon sa... Gumagano. Bawal nga yan eh. Makakasala ka daw pag manunumpa ka, huwag mong gagawin yan. KO. Hindi ko ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan. May mga Piatos. Hindi ko alam. Ako, taga Davao din naman ako, pero sa tinagal-tagal ko pong tumira dyan sa Davao, wala po akong nakilalang Piatos, wala rin akong wala talaga eh. Kapag sinabi mo kasi na malaki yung lupain ng mga tao na yan, kilala ka. Yung apelyido mo, kilala. Pag sinabi ngang, eto yung apelyido mo, malaki yung lupain ng mga yan, kilala ka. So, ang sabi ni Bato dito, yung mga Piatos daw po ay malaki daw yung mga pag-aari dyan sa Davao. Pero, teka lang, bakit hindi naman kilala? Oh. Diba?
piatos dyan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace, ha? Oh, pero maraming piatos dyan. Huwag mo yung sabihin na non-existent yung tao Walang niyan. birth certificate. Ay, papahanap ko yung pwede naman kasi gumawa ka ng pangalan, mag-code name ka para it's intelligence Okay. operations, Alright. confidential operations to hide the identity of that person. They can assume nom de guerre, no, they can assume their code name. Pwede Pwede, okay. Pero nung inimbestigahan na yan, dapat yung piatos na yon na nag-code name, okay, nagpakita sa Kongreso. Hinarap ni Sara Duterte, eto yung piatos ko, code name lang yun ha. O iharap ko sa inyo ngayon, eto si piatos. Wala namang hinarap. Wala namang pinaharap si Sara Duterte na piatos. Hindi pa rin ma-identified kung sino. At walang initiative si Sara Duterte na, teka, hanapin ko yung piatos ko dito. Papaharap ko dun sa Kongreso, sa Senado para matapos na yan. Wala pong hinarap eh. Questionable pa rin yung nasa isipan ng mga Pilipino. Kaya yung mga sinasabi ni Bato, madali lang po magkwento. Magano, sabihin mo, piatos, that's an insult na pakayaman ng mga piatos sa Davao. Ang lalaki ng lupa ng mga piatos sa Davao. Merong piatos sa Davao. You got me there. Okay, Yes. next question. Talaga si Senator. Okay, anong pananaw mo sa breakup ng Uniteam? Dati nag-iibigan, nagmamangalan, Marcos Duterte. Because of greed, of power. Gusto Sino ng, ang greedy? Gusto ng, do not let me identify. Basta, Because of greed, power. Sino ba yung nanira? Si PBBM ba? Hindi. Kayo. Grupo nyo, mga Duterte, nagmaisog rally kayo. Peace rally pa yung tawag ninyo, prayer rally pa. Pero pagbanat at paninira yung ginagawa nyo doon. Ang power na kay PBBM pero hindi niya inaabuso. And then, etong si Sara Duterte at ang grupo ninyo, gusto nyo na, teka lang, kailangan makuha ni Sara Duterte yung power na yun. Oo, para hindi maging tagilid ang pamilyang Duterte. Ganun yun eh. Para hindi maging tagilid. Lalo na't may issue sa ICC. Naiimbestigahan pa yung piatos-piatos na yan. Yung war on drugs ni Digong, di ba? KO. Kasi pag si Sara Duterte po ang maging presidente, kung halimbawa lang nakuha nila yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat po ng mga hearing na yan, cancel po talaga yan. Hindi na po matutuloy yan. Dahil may pipigil na eh. Magkakaroon tayo ng diktador na katulad ni Sara Duterte. Diktador yan eh. Pag mga Duterte, diktador po yan. KO. Di ba? merong tao nandiyan sa unit team na gustong Sino na nga? gustong magpapatuloy sa power at gustong hawakan ang Pilipinas, kaya ginigiba ang magiging next president. Maliwanag, si Sara Duterte po ang gumiba. Okay? Hindi na natin po kailangan pahabain pa to, no? Maliwanag naman po sa lahat. Okay? So, yun lang po muna yung ating video, mga pre. Siyempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong dito, meron po tayong Facebook, yan, Ballpoint Man 2.0, at meron din po tayong TikTok, mga pre. Yan huwag kalimutang i-follow yung ating Facebook page, TikTok, and siyempre, mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe, mga pre, no? And then, ring the notification bell para updated po kayo palagi sa mga uploads natin. Yan. So, abangan nyo po magkakaroon tayo ng cup na may logo po natin. Okay? Abangan nyo po yan. Okay? So, kita-kits po sa susunod na video. Ingat po. And, bye-bye pansamantala.